Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Ten Commandment at sa araw pong ito, tayo po'y tatalakay na ngayon sa Second Commandment at ito po'y matatagpuan sa Exodus 20:4-6. Pero bago po natin basahin ang atin pong mga talata, kahapon po ang ating naging pag-aaral ay ang First Commandment na ito po ang sabi, matatagpuan po ito sa Exodus 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." Ang atin namang pag-aaral po ngayong araw sa ating series ay ang Second Commandment, Exodus 20:4-6. Ganito po ang ating mababasa. "You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa lecture na ito ngayong umaga, we will explore the meaning of the Second Commandment, its theological significance from the Reformed perspective, and its implications for worship and Christian living. Gaya po ng lagi kong paalala, napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ng pagkaunawa sa kanyang mga kautusan. Kapag mali ang ating pagkaunawa, magiging mali ang ating pamumuhay. Nakasalalay po sa ating mga natututunan mula sa salita ng Diyos ang atin pong mga pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya it is very important na ang atin pong mga pag-aaral ay talagang iyong konteksto at sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, sa ating pag-aaral, it is very important na alam natin kung ano ang kahulugan. So let us dive into the meaning of the Second Commandment. Ano nga po ba ang kahulugan ng ikalawang utos? Mga minamahal na mga kapatid, the meaning of the Second Commandment is prohibition against idolatry. Ito po yung pagbabawal. Ipinagbabawal ng Diyos ang anumang uri ng idolatry. The Second Commandment forbids the making and worshiping of images that seek to represent God. Any images that seek to represent God, it is considered to be an idol. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 4:23? "Take care lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make carved image, the form of anything that the Lord your God has forbidden you." Mga kapatid, the first commandment tells us whom to worship. Tama po ba? We need to worship only the one true God. Yan po ang sabi ng Diyos sa unang utos. Ang ikalawang utos naman tells us how to worship the one true God. So we need to worship Him according to what He wants. Tama po ba? Alam niyo po ba ang pinakawalang kwentang klase ng pagsamba, kahit na napakatindi ng devotion nito, ay kung hindi ito ang naisin ng Diyos. Halimbawa po ako, magpa-Father's Day. So malapit na po, next week, sa Sunday ay celebration ng Father's Day. Kung ako po ay pagkakalooban ng aking mga anak, 3 po anak kong lalaki, ng isang bagay on the celebration of the Father's Day nang hindi ko gusto, bagamat yung effort, yung idea, yung devosyon ng pagkakaloob ay dapat pasalamatan. Kung hindi mo naman gusto yung bagay na binibigay sa iyo, hindi po ba kahit papaano, you will be disappointed. Ang Diyos natin ay Diyos na banal.
At sa lahat ng bagay na ating gagawin, merong prinsipyong naisin ang Diyos na ating sundin. Kapag ginawa natin ang anumang pinaka-devoted thing para sa Kanya at hindi iyon ang gusto niya, mali din po at hindi po yun magiging kalugod-lugod sa Kanya. The second commandment tells us on how to worship God only in the way He commands. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, kung kayo po ay naging tao ng kaidarin ko? Kasi po yung edad namin, ito na po yung panahon na kung saan nasaksihan namin yung transformation ng worship service na tinatawag. Ako po ay lumaki sa isang ebanghelikong simbahan. Yung mga nakikita ko ngayon sa nangyayari sa loob ng simbahang aking kinalakihan, malayong malayo sa uri ng pagsamba na aking kinagisnan. Bakit, mga kapatid, ang pagsamba ang unti-unting binabago? Kanino pong impluwensya ito? Sa Diyos o sa kaaway ng Diyos? Kaya, mga kapatid, hindi po kayo magtataka kung bakit paglipas pa ng mga panahon makakakita kayo ng pananambahan ng sinasabing mga Kristiyano, pero napakanipis ng diferensya at pagitan sa mga pagano. Look at the Hindu, kung paano sumamba. Yung mga kulto, yung mga Hindus, iyon po ngayon ang pagpantayin ninyo kung anong pananambahan ng Kristiyano at saka ng Hindu. Wala nang kaibahan. Nagpapagulong-gulong, nagtatumbling-tumbling, kumikisay-kisay, at mga nagpapadapa at tawa ng tawa, iyak ng iyak. Ano pa diferensya? Sa tingin nyo kaya ito ang gusto ng Diyos? Papaano siya sasambahin? Pagkatapos palalabasin na ito yung kapuspusan ng Santong Espiritu. Huwag niyo pong kakalimutan sa 1 Corinthians 14. Ang bunga ng Espiritu Santo ay kaayusan at pagpipigil sa sarili. Pag pinanood niyo po ngayon ang mga pananambahan ng nagsasabing mga Kristiyano, wala na Hindi na mapigil ang mga sarili. Wala nang mga kontrol. Bakit? Kasi ito yung itinuturo. Imagine niyo yung praise and worship leader, tatayo sa harapan. At ano ang unang-unang sasabihin? Ang sasabihin po noon, sasamba tayo sa Panginoon ngayon. Huwag ninyong intindihin ng inyong mga katabi. Mag-focus kayo sa Panginoon. Tanong, sino yung Panginoon na mag-focus ka? Ituon natin ang ating mga pag-iisip. Ituon natin ang ating mga isipan sa Diyos. Tanong, sinong Diyos? If you have a misconception of God, and if you will create in your image a picture of God, tanong, anong imahe ng Diyos ang inilalarawan mo para sambahin mo? Hindi kaya lumilikha ka ng isang idol o ng isang imahe ng Diyos-Diyosan sa iyong isipan na pagtutuunan mo ng iyong pansin, ng iyong pagsamba, at pag sinabi ng worship leader na, let go, let go. Huwag mong intindihin ang mga katabi mo, gawin mo kung ano gusto mo, sambahin mo, lumundag ka, pumalakpak ka, di ba para na tayong nai-impluwensya ng isang kulto? Kaya hindi nyo humawari. Minsan may pagulong-gulong, may patumbling-tumbling, may humahagulhol, may tumatahol, may tumatawa. Do you think that is the kind of worship that God really wants? Walang order? Deuteronomy 12:31, you shall not worship the Lord your God in that way. For every abominable things that the Lord hates, they have done for their gods. Naalala niyo po ba, mga kapatid, kung anong nangyari pagkatapos na si Moses ay nagtagal sa bundok dahil kausap niya ang Diyos sa pagkakaloob ng Ten Commandments? Dahil nainip ang mga tao ay lumikha sa kanilang sarili ng guyang baka. At anong ginawa nila? Malayo pa si Moses, narinig niya, ano ba yung naririnig ko? Sigawan ng mga tao, hiyawan ng mga tao, sayawan, lundagan ng mga tao, nagkakagulo sila. Saan? Sa guyang baka.
At ano ang sabi? You shall not worship the Lord your God in that way. For every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo. Kasi personal naman ito eh. Kung ikay mananampalataya, unawain mo ang second commandment, pag sa pananambahan ay sinabi ng tagapanguna na ituon natin ang ating imahinasyon sa ating Diyos, mag-ingat ka, baka lumilikha ka ng imahe ng Diyos-Diyosan. Because God should be worshipped not in any form or image. Pag pumikit ka kapatid at nanalangin ka, sino ini-imagine mo? Anong Diyos ang ini-imagine mo? Pag ang ini-imagine mo ay ang larawan ng Kristo na napapanood sa television, that's an image. That is not the image of the true God. O nag-i-imagine ka ng isang krus na may nakapako doon. O kaninong imahe? Larawan ba ng isang taong mahababalbas? Sino ini-imagine mo? Every time that you are thinking of anything that you think is God, you are creating an idol. And that is an idolatry. Mahalaga po ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Alam niyo po, this distinction is vital in Reformed theology. It is not enough to have the right object of worship. We must also worship Him in the right manner. Hindi lang mahalaga kung sino ang sinasamba. Napaka-importante rin ang paraan ng ating pagsamba sa Diyos. Any attempt to worship God through images or man-made methods dishonors God. Can we say amen? Mga kapatid, naalala niyo po ba? Let me illustrate this. Naalala niyo po ba si Eva? Sa hardin ng Eden. Ang ating unang mga magulang. Ang utos ng Diyos sa kanila'y ano? Lahat ng bagay ay sa inyo. Makakain ninyo. Para sa inyo. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Tama? Yun lang po ang pinagbabawal, pero every time, every day, na napapadaan ang babae sa puno na yon at makikita ang bunga. So the woman saw the tree was good for food, that it was delight to the eyes, and to be desired for making one wise. Genesis chapter 3 verse 6 says, she took of the fruit of the tree and she ate, and she gave some to her husband who was with her. You see what she did? Eve gave priority to the visual over to the verbal. No po? She gave priority to the visual instead to the verbal word of God. Mas pinaniwalaan niya ang imahinasyon, ang nakikita, kesa dun sa mga bagay na isinasaad sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagsamba natin ngayon, sa bawat pananambahan natin ngayon, kapag ang ating focus ay nandun sa nakikita, nandun sa nadarama, nandun sa mga bagay na may kinalaman sa ating kailangan at kagustuhan, nagkakasala po tayo. Kaya nga po ang pananambahan, ano po ang sabi? John chapter 4 verse 24, and you shall worship the Lord your God in spirit and in truth. Ano yung spirit? Walang flesh, immaterial, walang nakikita. Doon natin siya sasambahin. Hindi sa imahinasyon ng bagay na nakikita. At ikalawa, sa katotohanan. Katotohanan ng ano? Sa katotohanan ng sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya sa pananambahan, napaka-vital mga kapatid ng salita ng Diyos, ng Word of God. And that should be the concentration. Pag tayo'y uupo sa pananambahan, ang atin pong tinitingnan ay ang sinasabi ng kasulatan, ang isinesermo ng pastor, ang pinag-aaralan sa pulpito, dahil doon natin siya sasambahin at sa isang Diyos na hindi nakikita.
any image that we will create is a form of idolatry. And this is the problem of Eve. She ceased to listen to the word of God and she filled her eyes with images instead. Pag natutulog, imahe ng bunga. Pag naglalakad, imahe ng bunga. Habang nag-uusap silang mag-asawa, imahe ng bunga. At nung napadaan sa imahe ng bunga, hindi na natiis. Our problem with images, of course, is that the images we choose can never really match the reality. Pansamantalang kaligayahan ang dulot nito. Pansamantalang sarap ang dulot nito. But it will never give us true and total satisfaction. Satisfaction can only be found in the Word of God. And that snap you took the dazzling sunset na nare-recall natin sa ating mga memory. Halimbawa, nakaupo ka sa beach. Nakita mo yung horizon, nakita mo yung kagandahan ng sunset. Di ba ng ganda? Pero kung sa imahinasyon mo lang yan makikita, sa imahinasyon mo lang yan ma-imagine, wala yung silbi, mga kapatid. Yes, ang gandang alalahanin. Pero that cannot replace the reality na ikaw mismo nandun sa beach at nakikita mo yung sunset. Minsan ang alok po sa atin ng imahe ay pansamantala. No? But it has none of the grandeur and the splendor of the real thing. Like for instance, namatay yung asawa mo, meron ka na iwang larawan. Yes, pag tinitingnan mo yung larawan, it was so precious to you, maaring magbalik ng alaala. Pero yung larawan na yon hindi pwedeng ikumpara sa katotohanan. Tama po ba? Mananatili ka na lang gumugunita dahil doon sa larawan. At hindi yun pwedeng ikumpara. Nothing can substitute for the real man o real woman na umalis na. Tandaan ninyo, when people make images of the world, however beautiful or realistic, they always fall short of the reality. Ganon din sa Diyos. Every time nalilikha tayo ng imahe ng Diyos, kahit pa, sabihin natin, nakaparehas ng larawan ng Diyos, it will always fall short to the reality. Yung problema, wala naman tayong larawan talaga ng Diyos. And that is the problem with images, problem with the ideas about God. We all fall short of the reality of the image of God. Kaya hindi tayo pwedeng mag-imbento sa ating imahinasyon. Kung hindi, lilikha tayo ng kanya-kanyang Diyos. Yung imahe mo ng Diyos, iba sa imahe ko ng Diyos, at iba sa imahe nila ng Diyos. So we are creating many gods. Many monster of a God. Tama? And they distort the truth about God every time kapag lumilikha tayo ng imahe. Minsan ang second commandment, ipinagkakamali natin ito sa mga kwintas, images, o earrings, o kung anumang mga imahe na inilalagay natin para sambahin. Pero tandaan po ninyo, minsan ang imahe hindi curved on stone or on wood. Most of the time, it is etched in our minds. Tama o mali? Now, let us look at God's jealousy and justice. Sabi ng talata, God is a jealous God. Pero itong jealousy na ito ng Diyos is not like human envy. Rather, it is His zeal for His own glory and the purity of worship. Hindi po ito yung selos na katulad ng selos ng tao eh. Yung jealousy ng Diyos ay bilang proteksyon sa kanyang kaluwalhatian at sa kabanalan ng pagsamba. Deuteronomy 4:24, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. The warning of punishment for idolatry emphasizes the corporate and generational consequences
ng false worship. Babasahin po natin 32:16 ng Deuteronomy. They made him jealous with strange gods, with abomination, and they provoke him to anger. Kung gusto po ninyo talagang mamuhi ang Diyos at igawad ng Diyos ang kanyang parusa, hindi lang sa iyo, kundi sa susunod na saling lahi, hayaan ninyong magalit ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. God's jealousy and justice was mentioned clearly in the book of Deuteronomy. At meron din tong promise of blessings. God shows steadfast love to those who love Him, to those who keep His commandments. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. To whom? To those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember to do His commandments. Kung papaanong namumuhi ang Diyos sa mga taong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, ganun naman siya natutuwa at nagagalak sa mga sumusunod sa kanyang kautusan. Psalms 119 verse 2, Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. Nakita niyo po mga kapatid ang implication? Kung papaanong galit na galit ang Diyos at kanyang pinaparusahan ang mga palasamba sa Diyos-Diyosan, ganun naman mga kapatid, pinagpapala niya ang masunurin sa kanyang mga salita. Na-imagine niyo po ba mga kapatid kung sinunod lang ng unang mga magulang natin ang Diyos? Walang papasok na kasalanan. Hindi natin dadanasin ang hirap ng pagdurusa sa pisikal at hindi rin po makararanas ang tao ng kamatayan. But because Eve concentrate on the images instead of relying on the Word of God, nahulog ang tao sa pagkakasala. And every one of us suffer the consequences of the fall. Pero may pangako ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, sa may mga pagkatakot sa Kanya, na sa halip na sumamba sa mga imahe, ay susundin ang prinsipyo ng pagsamba ayon sa sinasabi at itinatadhana ng kasulatan. Amen? Now, tingnan natin ang theological significance ng second commandment sa Reformed tradition. Gaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, ang akin pong itinuturo dito, laging in consideration sa Reformed theology. Kasi po, ito po yung aking stand. Ito po yung aming pananampalataya sa Unida Christian Church of Canada. Ang amin pong doktrina ay nakasalig sa pananampalatayang Reformed. So ano po ang sinasabi at anong significance ng second commandment sa Reformed tradition? One, meron pong tinatawag na regulative principle of worship. Sa pagsamba, sundin kung anong nakasulat sa salita ng Diyos. The Reformed tradition holds that worship must be governed by Scripture alone. Ang ating pong pananambahan dapat nakikita sa banal na kasulatan. Hindi po pwedeng lumikha tayo ng sarili nating programa at lumikha tayo ng sarili nating sistema sa pagsamba na hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Or else gumagawa tayo ng isang production number na parang pelikula or stage show o comedy act. Hindi ba? Ganyan ang ginagawa ngayon sa mga pananambahan eh. Yung pastor gagawing comedy actor. May mga drama, may mga sayaw-sayaw, may mga paiyakan, may mga kung ano-anong drama sa loob ng simbahan. Hindi po production number, hindi po isang stage show ang worship service. May sinusunod itong regulative principle. Nandun dapat ang pagiging sentro ng pagsamba, hindi sa damdamin ng tao dahil hindi ginawa ang pagsamba para sa tao, ito po'y para sa Diyos.
Ang Diyos ang pinagtutuunan dapat ng sentro ng lahat ng pananambahan. The regulative principle states that only what God has commanded in worship is permissible. Deuteronomy chapter 12 verse 32, everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. Isaiah chapter 8 verse 20, to the teaching and to the testimony, if they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. Kumusta mga kapatid ang programa ng inyong pananambahan? Diyos pa ba nalulugod? Diyos pa ba napaparangalan? O kayo na lang ang siyang-siya? Kayo na lang ang nasisilbihan ng programa paglinggo? Kayo yung tuwan-tuwa, emotional, tuwan-tuwa, minsan iyak ng iyak. Hindi po para sa inyo ang pagsamba. Ang pagsamba ay para sa Diyos. So, ang dapat nalulugod ay ang Diyos. Kung tayo man po'y pinagpala ng paalala ng salita ng Diyos, may pakinabang po tayo, pero secondary po yun. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Kapag naging masunurin tayo, may blessings ang pagsunod. Subalit, ang ultimate goal ng worship, dapat po ang Diyos ang siyang malugod. Pangalawa, yung theological significance nito sa Reformed tradition, rejection of image in worship. Kaya po sa pananampalatayang Reform, talagang hindi dapat merong mga imahe. Walang imahe ng anghel, walang imahe ng kung ano doon sa altar. Kaya nga po nilalagay natin, usually sa mga pananampalatayang Reform, isang bukas na aklat sa harapan. Kung may krus man, walang imahe. Kasi ang krus, paalala lang sa atin kung saan namatay ang ating Panginoong Jesucristo. The Reformed view rejects religious images, including depictions of Christ for devotional use. No? Minsan nga, yung picture ni Christ, kamukha ni nung bida dun sa Passion of the Christ. 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Kaya sa ating paglakad, sa pananampalataya, di natin kailangan ng imahe para sambahin ng Diyos. Amen mga kapatid. So 1 Corinthians 10:14, therefore my beloved, flee from idolatry. Sabi nga ni John Calvin, he emphasizes that God is to be worshipped in spirit and truth without the aid of images. Hindi kailangan ang pantulong na imahe para sambahin ang Diyos. The Roman Catholic always said that they are not worshiping idols. It is only for veneration, para daw larawan ng tatay mo o larawan ng nanay mo na matay, tinitingnan mo. Pero mga kapatid, hindi po natin niluluhuran yung larawan ng ating ina o larawan ng ating ama. Hindi po natin hinahalikan, pinapahiran ng panyo at kung ano-anong pinaggagawa. Because those acts symbolizes not only veneration, but worship. Worship. Hindi po ba mga kapatid? Kaya, sa Reformed theology, we reject the images in worship. Pangatlo, Christ as the perfect image of God. Sino ba larawan ng Diyos na buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So the incarnation of Christ does not nullify the commandment but rather fulfill its intent. Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Colossians 2:9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Through Christ, we approach the Father in true worship. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, we come to the Father for true worship. Now, ano ang practical implications dito? Anong practical implications for worship and life? 1. Kapag ating sinusunod ang second commandment, there is purity in worship.
Worship must be in accordance to the Scripture. It must be centered on the Word, sacraments, and prayers. Those are three main elements of our worship. Yun pong fellowship, secondary na lang po yun, mga kapatid. Kaya kami hindi masyadong mahalaga yan. Alam niyo, eto natatawa ako eh. Maraming pupunta sa church para magkape. Maraming pupunta sa church para makipagkita sa kaibigan. Maraming pupunta sa church para mag-reunion ang pamilya. Hindi ko po sinasabing mali yun, pero hindi iyon ang sentro ng pagsamba. Wala yun sa kabuuan dapat ng pagsamba. As much as we want to stay after the worship, pagkatapos ng basbas, gusto po natin magchika-chika, hindi na po yun kasama sa pananambahan. Gusto pa natin magkwentuhan, hindi na yun kasama. Ang pananambahan should be centered on word, on sacraments, and prayer. Amen, mga kapatid. Bagamat importante yung fellowship, di ba? Nagkukumustahan tayo, pero hindi iyon ang sentro ng worship. Ngayon kasi ganun eh. Kaya pupunta sa simbahan kasi masaya yung kwentuhan, may fellowship, may ganito, may ganoon. Those are the least na pwede nating gawin sa pananambahan. Hindi yun kasali. Kaya pag nagsimula na po yung processional, di ba? Sa amin po, no? Kami po meron pang liturgy na sinusunod. Tatayo po yung aming tagapagpaawit. Pagtayo po ng aming tagapag-aawit, tatawagin ang kongregasyon sa isang panalangin. Pagkatapos ng manalangin, aawit ng himno. Sa second stanza ng himno, magkakaroon ng processional, papasok ang pastor kasama ang choir at ang presider. Bubuksan ng pastor ang altar, paghahanda na ang kongregasyon ay dapat nang nakatuon doon sa salita ng Diyos na binuksan. Ang salita ng Diyos ngayon ang magiging sentro ng ating pananambahan. Pagkatapos tatayo ang presider, call to worship. Tatawagan ang mga tao sa pagsamba. Sabay-sabay ang mga taong magdedeklara ng kahandaan sa kanilang pananambahan, sa kanilang pagsamba. Pagkatapos, uusalin ng creed ang sinasampalatayanan. Uusalin ang sinasampalatayanan para ideklara ng bawat isa, this is what we believe. Pagkatapos noon, sasamba sa pamamagitan ng awit. Kung may praise and worship, praise and worship. Kung gusto himno, himno. Wala tayong pagtatalunan doon. Pagkatapos ng pag-aawitan, tatayo uli ang isang tagapanguna sa pag-awit o sa pananalangin para sa congregational prayer. Kung gusto nyo, pastoral prayer, pwede rin. Kami po kasi sa Winnipeg Unida, we decided na gawin itong congregational prayer. Ang nananalangin po roon ay yung mga elders at ang mga deacons ng Winnipeg Unida. Dati po yun, pastoral prayer. Pero I ask my leaders in the church to lead the congregation in prayer. Kaya ginawa namin itong congregational prayer. Pagkatapos ng congregational prayer, tatayo po ako at i-encourage ko ang mga gustong magpasalamat na pumunta sa harapan para sa pagbabasbas. Pagkatapos po noon, tatayo ang kongregasyon, babasahin ang tekstong pag-aaralan, at sabay-sabay itong babasahin ng kongregasyon. Pagkatapos na basahin ang tekstong pagbabatayan, aawitin ang Gloria Patri bilang papuri sa salita ng Diyos. Yun po yun. Yun po ang purpose nun. Luluwalhatiin ang Diyos dahil magbibigay siya ng kanyang mga salita na ipapaliwanag sa kanyang mga anak. At pagkatapos noon, uupo ang kongregasyon. Kung may awit ang koro, aawit ang koro bilang pagluwalhati sa salita ng Diyos. Kung wala naman, ipapakilala ang tagapagsalita at ang pastor ay magsasalita mula sa teksto na binasa at ito ang ipapaliwanag sa kongregasyon. Hindi storytelling alay.
Hindi puro kwentong walang kwenta. Hindi pagpapatawa o pagpapaiyak. Kung ano yung binasang teksto, iyon ang ipapahayag. More or less, iyon ang laman ng isang pananambahan ayon sa sistema ng reform. Amen, mga kapatid. John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. The use of images, icons, or relics for worship distorts the true knowledge of God. Matthew 4:10, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Now, napakahalaga ng purity in worship. At second, yung avoiding modern idolatry. Alam niyo po ba ngayon, mga kapatid, pati idol modern na. Idolatry is not limited to physical images. It includes any distortion of God's character. 1 John 5:21, little children, keep yourselves from idols. Pag sinabing idols, hindi lang po yan curve image, hindi lang yung physical image. Pwedeng tao yan, pwedeng pera yan, pwedeng karir yan, pwedeng trabaho yan, pwedeng kahit sino yan. At ang idols is in many forms. Romans 1:21, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Entertainment, materialism, self-centered religion can become forms of idolatry. Amen, mga kapatid. Kung ano yung pinapahalagan mo ng higit kaysa sa Diyos, that is your God. At kung sino yung pinag-uukulan mo ng debosyon higit kaysa sa Diyos, iyon ang iyong pagsamba. Minsan nga aso lang eh. Hindi ko po nilalang dahil may buhay din yung aso at may aso rin ako. Pero wag niyong gawing idol yung mga aso nyo. O yung mga artista sa telebisyon, Korean novela, o kung sino mang sikat na artista o politiko. Ngayon po sa Pilipinas, hating-hati ang mga mamamayan dahil lang po sa politika, sa impeachment ni Vice President. No? Lahat ay kampi-kampi. Ginagawa niyong idolo ang mga politiking ito na parang ito ang inyong Diyos na siyang magsasalba sa inyo. Minsan entertainment, materialism. Nakakalungkot. Pero ito yung mga tinatawag na modern idolatry. Hindi po yan imahe, hindi po kwintas na nakasabit, hindi po mga larawan sa pader, pero sa ating mga isipan, sila ang nagiging Diyos na ating sinasamba. So anong dapat gawin? Teaching the next generation. This is the practical way and implication for worship. Teach the next generation. Kaya po walang tigil ang pagbabago at evolusyon eh. Kasi akala ng mga bagong generation, ganito na ang tamang pananambahan. Mga kapatid, pag sinabi ko ba na nung araw, wala naman yung mga lundagan na yan. Ng panahon namin. Dekada 80, wala niyan. Sa amin pong simbahan, walang ganyan eh. Noon nga akong araw, kantahin nyo lang yung papuri, kanta ng papuri singer, yung ibang mga obispo, galit na eh. Dahil hindi ikayan ginagamit sa pagsamba, pwede yan sa fellowship. Pero sa worship service, dapat hymn lang. Kami nga nung araw, nasanay naman kami hymno lang eh. Kabisado na nga namin yung mga hymno, kahit walang projector, walang projector nun. Hymnaryo makapal. Bawat isang miyembro may isang hymnaryo. At bata pa ho ako, kahit tonong pambabae, dahil wala naman kaming tagapagturo ng 4 na boses para sa hymno, kinakanta po namin yun on the top of our lungs. Hymno. Lumaki po akong ganon. Wala po niyang mga kung ano-ano, mga kantang na yun, no po? Na hindi ko naman sinasabing mali, kasi may mga kanta naman na magagandang hindi lang melody, kundi ang lyrics at maganda ang theology. Kaya sablay din naman yung sinasabing hindi na ika pwedeng kantahin niya mga yan dahil yan ikay, hindi yan, puro salter lang. Mali din yun. Sablay din ang mga utak ng mga ganon.
Kanta lang yan mga kapatid. Kung tama ang kanta, pwedeng kantahin yan bilang papuri sa Diyos. Ganun kasimple. As simple as that. Hindi ka nagkakasala ron. Kaya kung merong gumagawa nun at tutuligsain mo na hindi sumusunod sa pananampalatayang Reformed theological stand, sablay ka ron. At hindi sumusunod sa regulative principle ng worship, kanta lang yan kapatid. Pag tama kanta, okay yan. Pag sablay, di sablay. Ganun lang naman yun. Kaya bilang pastor, bilang mahusay na tagapagpaawit, tinitingnan mo yung hindi lang melody, hindi lang maganda, hindi lang singable, kundi yung mensahe. Theologically sound ba? At kung titingnan po natin, napakaraming himno Theologically unsound. Marami pong himno na mali ang turo. Lalo na kung ang gumawa, mga Arminian. At napakarami pong kantang sinulat ng mga Arminians na sablay, theologically. Kaya kailangan turuan ng mga susunod na henerasyon. Parents and church leaders must instruct children in proper worship and reverence for God. Kaya mahalaga rin, mga kapatid, kapag ang bata ay nagsisimula ng pumirme, yung napapapirmi nyo na, isama nyo na sa pananambahan. Pero yung hindi nyo pa napapapirmi at tumbling ng tumbling dyan, ikaw magulang, matuto kang sumaway. Matuto kang magturo sa anak mo. Kapatid, pag ang anak mo ganon sa loob ng simbahan, isa lang ibig sabihin sa inyong tahanan, wala ring disiplina yan. Kapag ang mga anak mo hindi pumipirme sa loob ng simbahan, isa lang ibig sabihin, wala kang sense of command sa iyong mga anak. Sorry kung may problema ang mga bata like ADHD or mga hyper talaga, wala akong issue doon. Uunawain natin yan. Pero kung hindi naman diagnose ng wala namang ADHD, hindi naman autistic, mga kapatid, turuan ninyo ang inyong mga anak ng tamang pagsamba. Turuan nyo sila na ang pagpunta sa simbahan ay hindi paglalaro sa gitna ng pananambahan. At ikaw magulang, dapat bata pa lang ipapaintindi mo yun. Siguro sasabihin ninyo, mga bata naman yan, dapat intindihin yan. Nako, pag ganyang katwiran ninyo, pag laki niyan, ganun din yan kasi iyon ang kanilang pinaniwalaan. Mga kapatid, ayoko pong gamitin yung aking mga anak na laging example, pero 3 lalaki po yung mga anak ko. Alam niyo kung gaano kahirap mag-alaga ng lalaki. Pero awa ng Diyos, ang misis ko, hindi siya nagturo ng Sunday school. Because she knows, pag nagturo siya ng Sunday school, masasakripisyo yung 3 niyang anak. Hindi siya kumuha ng ministry ng tagapagpakanta o anumang ministeryo. She devoted her ministry to her children. At awa ng Diyos, makikita ninyo every Sunday, ang misis ko sa harapan ako po, nandun yung 3 anak ko, tabi-tabi. May mga pagkakataon ng medyo malikot, medyo nagkakasikuhan, pero nakabantay ang misis ko na itinuturo sa mga anak ko ang kabanalan ng pagsamba. Mga minamahal na mga kapatid, huwag ninyong pahintulutan na ang mga bata magalit sa pananambahan sa pamamagitan ng paglalayo sa kanila dito. Pupunta ang mga bata sa simbahan, ilalagay nyo sa Sunday school, paglalaruin nyo doon na may isang tagabantay, nanonood ng cartoon sa telebisyon o kaya yung mga Bible story. Kailan sila sasama sa pananambahan? Pag youth na sila? Pag sila'y kabataan na, wala silang nalalaman sa nangyayari sa gitna ng pananambahan. Kaya kung ano ang kanilang kinalakihan, iyon ang nasa kanilang isipan. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Psalm 78:4, we will not hide from them their children, but tell the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Catechizing children in biblical worship prevents the generational spread of idolatry. Tandaan ninyo, ang mga batang naturuan, sila ay hindi
madaling akayin ng maling katuruan. Amen? Now, it is also very important for us to know the role of the Holy Spirit in worship. The Holy Spirit enables true worship by guiding believers into all truth. John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Philippians chapter 3:3, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and the glory of Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Take note, sa pagsamba, it is not about the flesh. It is not about what you feel and how you feel. It is not about your emotions or your feelings. It's about the worship of God in the Spirit. Worship must be Spirit-led rather than relying on human traditions or emotions. Now, importante rin na maintindihan that the church is the true temple of worship. The church as the true temple of worship. Under the new covenant, believers are the temple of the Holy Spirit. Can we say amen? Sabi ng 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and God's Spirit dwell in you? Tama? So worship should be centered on the gathered church as the corporate body of Christ. Sabi nga ng Hebrews 10:25, let us not neglect meeting together as some have the habit of doing, but encourage one another. Amen mga kapatid? Now, hindi po ako nakapaglagay ng reflection questions, but I will give you some. Ito po. Ito po ay ngayon ko lang naalala, pero naniniwala po ako na importante na meron tayong mga guided question o reflection questions para po magamit ninyo sa inyo pong mga Bible studies. So, hindi ko po nailagay sa PowerPoint. Kung nakikinig po kayo, kindly jot this down. Here are some of the reflection questions na inihanda ko. Hindi ko na isama sa PowerPoint. 1. Why does God forbid images in worship even of Himself? 2. Are there any practices in modern worship that may violate the second commandment? 3. What does this commandment teach us about the importance of God's Word in shaping our worship? 4. How can we guard ourselves against forming false images of God in our hearts or minds? And the last, how does Jesus fulfill and clarify the true worship God desires? Amen? So, I hope mga kapatid ay napagpala tayo ng mga bagay na ito. To conclude our study, the second commandment teaches us the necessity of worshiping God as He commands. From Reformed perspective, this means adhering to the regulative principle, rejecting unauthorized images in worship, and ensuring that our devotion remains free from idolatry. By honoring this commandment, we uphold the purity of worship and enjoy the blessings of faithful obedience to God. Ano po ang sabi ng Psalms 96 verse 9? Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.